Hello, magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. So meron pinasa sa akin video. Hindi ko alam bagong video ba to. Parang hindi ko pa na hindi ko pa napanood to. Ito ay regarding kay Sir Dong Batalan. Ano ba ito? Feeling ko luma to. Feeling ko. Ang dami kasi nagpasa sa akin eh. Nakita ito do sa group ni Sir MG, yung Makagago Repent group. Kahit saan ako, nagpo-post ako, may mga bashers na, oh, nandiyan ka na naman. Mangbudol ka naman dyan. Like kahapon. Oh, nasa Pangasinan, mangbudol ka na naman dyan. Ako rin nalilito na, Ma'am Kathleen, kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng budol, salitang budol. Pakita mo yung sasakyan mo, Pres. Oo nga. Baka sila Baka iiyak sila sa ano. iiyak. Baka sabihin saan mo binudol. Oy! Baka pagka nakita mo yung sinasakyan namin ni Ma'am Kathleen, baka Sa kanya yun. baka Defensive no sa kanya. Hindi, actually yung pag sinasabi mong ito discussion lang naman. Alam ko hindi naman bobo si Sir Dong Batalan. Alam niya naman talaga ang meaning ng salitang budol. Kaya lang dito sa sinasabi niya na to, intention niya lang talagang lituhin ang tao sa true meaning ng budol. So parang ini-imply niya dito, paano ako mambubudol maganda ang sasakyan ko. May mga kilala nga na budolero diyan katulad ni kilala niyo si Don Chioto noon. Yun, bilyones pa yun. Yung mga nagpo-ponzi scheme. Yung mga networking before na na napasara na. Mga budol yung mga iba. Pero ang gaganda na sasakyan nila. Hindi yun eh. Yung mga pinagsasabi nila dito, halatang inuuto lang nila yung tao para hindi mag-isip na pambubudol yung hindi depende sa ito eh. Okay lang sana kung sinasabi niya, paano ako mambubudol? Kompleto kami ng papeles at naibibigay ko yung mga pangangailangan ng tao, 'di ba? Pero yung dahilan na tingnan mo yung sasakyan, ano ba yun? Level ng pangtanga yun eh. Tingnan nyo ha. nagpo-post ako, may mga bashers na, oh, nandiyan ka na naman. Mangbudol ka naman dyan. Like kahapon. Oh, nasa Pangasinan, mangbudol ka na naman dyan. Ako rin nalilito na, Ma'am Kathleen, kung ano ba talaga yung ibig sabihin ng budol. Alam mo sa sarili mo yun. 'Di ba? Ang budol is scam Islang kasi ang Islang kasi yung budol eh. Sa pagkakaalam ko, ang etymology ng word na budol. Budol is yan to parang bundle, 'di ba? Ang literal na meaning ng budol, bundle 'yan na kasi ang pinaka original budol nung araw, 'di ba, ito yung bundle ng pera na puro dyaryo ang laman, sa ibabaw lang yung totoong pera. Yun ang yun ang original na budol eh. Ang budol, pagkakaalam ko, bundle ang meaning eh. Budol-budol. Tama ba ako? Kasi mga 90s ganun yung ganun yung budol nung araw eh. Yung parang bibigyan ka ng pera, nasa ibabaw yung tunay. Tapos naging islang na yung budol. Islang yan ng scam. When you say islang, 'di ba, parang ito yung mga words na hindi na yun yung literal meaning. For example, kapag sinabi na ng pulis na isa-salvage kita. Alam mo na ibig sabihin nun, pero ang literal meaning ng salvage kasi iligtas. 'Di ba? Pero pag pulis na nagsabi na isa-salvage kita, alam mo na meaning nun kung anong gagawin sa'yo. 'Di ba? Parang yung budol na yan, naging islang na yan eh. Hindi na yung literal. Sometimes nga ang budol ngayon nagagamit na rin sa Shopee eh. Hindi na siya term na
na krimen, parang when you say nabudol ka ng Shopee or budol finds, parang napa-impulse buy ka na. Hindi na siya yung nag-evolve kasi ang word eh. Ngayon, yung sinasabi ni Sardong Batalan na ano ba talagang ang intention nun, manglito na lang ng tao, pero alam niya sa sarili niya yan. Alam mo Sardong Batalan yung meaning ng budol. Tapos ito naman si ate, hindi ko naman naiintindihan na ano naman kinalaman ng sasakyan. So, you are implying na pag maganda ang sasakyan, hindi na imposibleng mambudol, ganun ba yon? Pakita mo yung sasakyan mo. Diba? Oo nga. Ang babaw nung depensa nila every time na i-defend nila yung sarili nila out of budol. Parang yung pinagsasabi nyo na ba yan, just in case na nasa korte ba yan, mag-i-stand yan na paano kami naging budol, tingnan mo yung sasakyan namin. Bullshit, di ba? Level ng mga ng mga pwedeng utuin, 'di ba? Baka mamaya makita niyo yung mga may-ari ng mga Ponzi scheme, 'di ba? Pag nakita niyo yung mga sasakyan nun. Katulad na perfect example. Sila Diskaya. Ako ay consider na yung nila, yung modus nila sa gobyerno, sa mga kontraktor, kino-consider kong budol yun. Naka-Rolls Royce yung mga yon. So meaning, kung yung level ng explanation nyo na yon, hindi budol sila Diskaya? Dahil ganun yung sasakyan? Diba? Binudol nila yung buong Pilipinas eh. Pinalabas nila na may project tapos wala naman, or sometimes substandard yung project nila. Uri ng pambubudol yun. Ang gaganda ng mga sasakyan nun. Ano ba naman itong nila? Parang sobra nyo naman tinanggalan na ng utak yung mga kapwa natin Pinoy. Baka iiyak sila sa Iiyak. Baka sabihin saan mo binudol. Oy! Baka pagka nakita mo yung sinasakyan namin ni Ma'am Kathleen, baka Sa kanya yun. baka sabihin nyo, big time yung nabudol ko. Hindi, ma'am. Ito si Ma'am Kuraming. Nagagalit din sa akin ito nung araw eh. Ko-comment din sa akin ito. Naalala ko yung si Ma'am Kuraming. Ito yata yung yung may asawa ba na Briton, na tinatanong nung asawa nito na asan daw yung gold bar. Meron akong video nun eh. Ilalagay ko na yung link sa baba, na on the spot silang tanongin nung foreigner regarding do sa gold bar. Kasi may nag-i-exist na na video ng leak ng Zoom meeting nila. Hinahanap ko yun eh. May Zoom meeting sila regarding dyan sa gold bar na yan, na parang yun yung may nagpasa kasi sa akin nun. Kasi di ba si FLM nun nagkakandak ng Zoom meeting yan habang nasa loob siya ng kulungan, at napag-uusapan doon di umano yung mga gold bar. Meron ako nun eh. Pang ko kay Sardong Batalan yun eh. Every time na sinasabi, biglang bumabanat si Sardong Batalan. Hindi ko alam yan. Nung nag-live sila, yung asawa yata ni Ma'am Kuraming, biglang on the spot na tanong na nasan daw yung mga gold bar. Kasi di ko maintindihan eh. Kasi sa kabila ng pagiging mabait natin, sa kabila ng wala naman tayong inaagribyadong tao. Bakit hindi sila natigil? Budol-budol, kilala ka ba nila? Oo, bakit di ko nga maintindihan ano ba yung ibig sabihin ng budol? Ito bang mga taong ito? So meaning, yung kabutihan, ano ba yung tinutukoy yung kabutihan? Yung pamimigay nyo ng salamin at bigas at wheelchair? Ang babaw naman ng nyo. Ang babaw naman ng definition nyo ng halata naman, obvious naman, na nung mga time na yan kasi,
Sa pagkakalam ko siguro, ano to, lumang video to. Na-record ito noong pa, nung active pa si Sardong Batalan. Alam naman natin, Sardong Batalan, noong mga time na yan, yan naman talagang kinabubuhay nyo eh. 'Di ba? Ni wala nga negosyong maipakita. Yan dahil yan talagang kinabubuhay nyo, yung mag-humanitarian. Tapos, every time na ginagawa nyo, yun yung panumbat nyo sa mga tao. Na nakakatulong. Ito yung kadalasan na ginagamit naman ngayon ng mga nagtatanggol kay FLM. May nababasa ako mga post na maraming natulungan. To be fair, marami naman talagang humanitarian ang nangyari. For the past 3 years or 4 years na nakakulong siya. Pero hindi nyo alam yung sistema ng humanitarian na yun. At marami naman naglantad ng mga kabulukan dun sa loob nun. Na yun ay galing sa mga OFW talaga. Hindi nga maintindihan eh. Minsan sinasabi, pera ni FLM lahat. Tapos si FLM mismo magsasalita, galing sa OFW, nakatarpulin daw. Hindi maintindihan eh. Kung kanino talaga yung credit. Tsaka, wala kasi kayong transparency. Kaya nga kayo nasita ng SEC, di ba? Walang accountability yung humanitarian nyo. Ay, naintindihan ba nila yung sinasabi niyang salitang Sino bang budol? nagsasabi na budol yung mga walang mukha? Yung mga walang mukha. Mga walang mukha naman pala. Another fallacy. Ang pinapalitaw nila, pag walang muka, hindi na valid yung sinasabi. 'Di ba? For example, ako hindi niyo nakikita yung kabuuan ng mukha ko. Pag sinabi ko bang 1 plus 1, dahil naka-cover ang mukha ko, mali na. Kasi pwede nyo namang kayo mismo pwede nyo namang i-validate yung sinasabi ko kahit hindi nyo nakikita yung mukha ko. Yung mga author ng libro, kadalasan hindi naman nakikita ang mukha nun eh. So meaning invalid na yon. Diba, men? Masyado namang binubobo yung mga tao. Ang bababaw ng mga arguments, 'di ba? O di walay. Bakit kailangan ko mambudol? Eh, kita mo naman ako. Napakasimple natin. Share ko nga. Kumakain naman tayo ng gulay-gulay. Kumakain tayo ng, nakita mo nga, pakbit eh. Parang mga bata yung kausap no? Sarap ng mga kain eh. Hindi naman tayo marangyang pagkatao. So, Ikaw hindi. Paano yung idol mo? Paano yung boss mo? Sardong Batalan naman. Lagi nga hindi ba karangyaan yung laging nasa casino? ako ay nalilito na rin. Ano ba yung budol? Ano ba yung scam? Meron bang nagreklamo laban sa akin? Isa pa yan. Ng budol? Isa pa yan. Hindi, ito ang gusto kong burahin sa mga kababayan natin eh. Ang logic kasi, kapag walang nagreklamo, wala nang nangyayaring krimen. 'Di ba? Ganun ba yung totoo? Wala nangyari. Ibig sabihin walang nangyari. Kasi wala naman nagreklamo eh. Ganun ba? Oo. Wala talaga mapaparusahan kung walang magrereklamo. Pero it doesn't mean na porket wala nagreklamo, wala nang krimen. Kasi nga, inuulit ko, yung mga OFW, pagpaliwanagin natin si Sir Vic Lorenzo. Si Sir Vic Lorenzo ay head ng cybercrime during na panahon na namamayagpag sila sa humanitarian. So ito yung sinabi ni Sir Vic Lorenzo. Panoorin natin, kababayan ko. Para maintindihan nyo din na yung demanda na yan, bakit wala nagrereklamo? Ibig sabihin ba, wala nagrereklamo, hindi na totoo?
Uulitin ko lang naman ito eh. Nangangopyright to eh, pero ano natin. Sa ibang balita naman, iniimbestigahan ng NBI ang itinayong foundation ng mga supporter ng umano'y scammer na si Francis Leo Marcos. Sinasabing ginagamit ito para makapanloko. Exclusive, nagpapatrol, Nico Bawa. Meron mo tayong visit order din yan. Nakilala si Francis Leo Marcos sa social media matapos mag-viral ang kanyang Mayaman Challenge kung saan hinihikayat niya ang pagdodonate ng yaman sa mga biktima ng pandemya. Pero inaresto siya ng NBI Cybercrime Division sa dating kaso ng illegal recruitment at human trafficking. Nadagdagan pa ito ng illegal use of alias at falsification of public documents dahil hindi raw Marcos ang tunay niyang pangalan. At kahit nakakulong, naghain ang kanyang abogado ng kanyang candidacy sa COMELEC sa pagtakbo sa Senado. Naglabas na ng babala ang SEC laban kay Francis Leo Marcos at sa foundation na Filipino. Pero mo, gobyerno na nagwa-warning sa inyo, pero mas pinaniniwalaan niyo yung mga dahilan ni Sardong Batalan. hindi ko nakukuha, di ba? Ewan ko, minsan ang mga tao kasi talaga mas gusto yung inuulol sila eh, di ba? Family Club International. Wala raw itong lisensya para maglikom ng pondo at ginagamit daw ito ng kampo ni Marcos sa panloloko. And they're trying to get financial support coming from OFW. $10, $50. Ito si Sir Vic Lorenzo, ine-explain niya dito mga men. Financial support coming from OFW. NBI na yung nagsasabi ha. $10, $50. Kasi minsan hindi yan material sa mga OFW natin. Kaya lang, Tamo ha. Yung mga binibigay na $10, $20, hindi daw material yon sa OFW. Totoo. Kayo mga OFW, kakausapin ko kayo. Ito kasi yung regarding sa donation kasi. 'Di ba? May nakikipag sa akin may nakikipag-debate pa sa akin sa comment section na pag donasyon daw ay legal daw yon, walang scam daw doon. Wrong. NBI na mismo ang nagsasabi eh. Tamo ha? Merong mga nangyayari na donation scam talaga. Uulitin ko na naman to eh. Kasi may mga mahihina ang ulo talaga na ipipilit. Katulad doon nag-comment sa akin na wala daw donation na illegal. Kung walang donation na illegal, punta tayo mismo sa website ng NBI. 'Di ba? May mga naaaresto sa donation scam. Meron talagang donation na scam. So meaning mahina ang ulo ng kasi sinabi bobo daw ako eh. Pag donation daw, wala daw scam. So ibig sabihin bobo din itong NBI. Ito, online donation scam din ito. Yung peking pare. Kasi ang tinutukoy kasi nilang legal, yung gift sa TikTok, yung palipad, tsaka GCash, tsaka Western Union, tsaka pag-deposit sa account. Totoo naman na legal yun, walang masama doon. Walang masama magpalipad. Walang masama na mag-gift sa TikTok. Walang masama na magpadala sa GCash. Walang masama na magpadala sa Western Union. Walang masama sa hindi naman yun ang scam eh. Hindi scam yun. Kasi yung mga yun, mga legal yun na channel kung saan ka magpapadala ng pera. Ang scam kasi doon, yung layunin kung behind, kung bakit ka nagpadala. Nakukuha nyo? Halimbawa ganito, uulitin ko na may example ko para makuha ng mahihina ang ulo. For example, nanawagan ako, yung aso ko po ay may sakit ngayon. Magpadala po kayo sa akin para matulungan nyo ako mapagamot yung aso ko. Ang bill po sa vet umabot na po kasi ng 20,000. Kumakatok po ako sa puso nyo na baka meron kayong extra dyan, mapadalhan nyo ako. Di nagpadala naman kayo, Nagpadala kayo sa akin. The act nung pagpapadala sa akin, wala namang, hindi masama yun eh.
Kasi dumaan yun sa channel, yung way ng pagpapadala nyo sa akin, hindi illegal yun. However kasi, yung dahilan kung bakit kayo nagpadala, may deception. Nakuha nyo? May deception na nangyari. Kasi pala, yung kinolekta ko sa inyo, pinambili ko lang ng cellphone. Wala naman akong aso. Wala naman may sakit na aso. Nakukuha nyo? Inulul ko kayo. Nakukuha nyo na, inulul ko kayo. Tapos sasabihin naman iba, ay hindi, yung pinadala namin ay nakita naman talagang pinang-humanitarian. Doon kasi papasok yung dapat may transparency. Ako, pwede ko naman palitawin na, ito yung bill ng aso ko sa vet, 20,000. Pero kailangan may transparent, papakita ko dapat sa inyo resibo, yung breakdown. O bumili ng antibiotic si doc, yung ginamit sa pang-opera. Dapat walang ganun eh. Walang accountability. Yun ang sinasabi ni Sir Vic Lorenzo na hindi nyo naiintindihan. Now, balik ulit tayo dito sa argument ni Sir Dong Batalan na asa na nagrereklamo? Yung sinabi, tamo ha, ulitin natin. So, ako ay nalilito na rin. Ano ba yung budol? Ano ba yung scam? Meron bang nagreklamo? Diba? Meron ba nagreklamo? Wala. Pero ang sabi kasi ni Sir Vic Lorenzo sa cybercrime nung kapanahunan nila, yung mga nagpadala ng $10, $20, hindi material kasi iyon. Kaya nagpadala yung mga OFW ng $10, $20, kaya kasi nilang mawalan nun. Hindi naman ganun kalaki yun eh. So, pag nalaman nila na nabudol sila, masakit. Alam mo yung part na masakit, hindi dahil nawalan sila ng pera, kundi dahil naloko sila, yung feelings. Ang nabubudol kasi doon yung feelings eh. Hindi naman yung pera eh. Yung mga OFW, kadalasan, mga big time yan. May extra yan na pangtulong sa kapwa natin. Dahil mabubuti ang puso niyan eh. Ang sinasabi nga ni Sir Vic Lorenzo dito, di ba? Yung willingness tumulong ng OFW. Sana ba yun? Tamo ha? Yung mga $10, $20, hindi material yan. Pero yung willingness kasing makatulong ng mga kababayan natin na OFW. Sana ba yan? Oh. Yun ang ini-exploit kasi. $10, $50. Kasi minsan hindi yan material sa mga OFW natin. Kaya lang, yung willingness natin to help yung mahihirap nating mga kababayan, unang-una walang accountability yan. Sino nag-a-account? Diba? Yung willingness na tumulong, yun ang ini-exploit kasi. Alam ko maraming ganyan eh. Maraming ganyan na kababayan natin na mabait. Kasi kayong kadalasan, kayong mga OFW, no? Hindi naman lahat. Pero kayo mga OFW, alam nyo kung gaano kahirap dito sa Pilipinas. Dahil kayo ay maswerte na dyan sa kinalalagyan nyo, at kayo ay mababait na tao, ay yung kababayan ko naghihirap. Yun ang ine-exploit sa inyo netong mga to. Na hindi naiintindihan ng mga tapos hinahanapan ng magdedemanda. So dahil wala na nagdemanda, ibig sabihin walang scam na nangyari. Ang tanga, di ba? Ikaw tatanungin ko, ikaw na nanonood ka sa akin. Budulin kita ng 10,000 ngayon. Willing ka ba na umuwi ng Pilipinas para idemanda ako para sa 10,000? Baka lugi ka pa ng plane ticket mo. Or kahit sabihin mo na diyan ka sa magdemanda sa natin, sa consul natin diyan, so sa embassy natin diyan. Hindi mo na kailangan umuwi dito o ka ng anong tawag doon? SPA. Na para idemanda sa 10,000? I-stressin mo ang sarili mo? Baka wala pang isang oras, kitain mo na yung 10,000 na yan eh. Di ba kaya lang, yung yamot mo na naulul ka, yun kasi ang hindi mababayaran doon. Kahit pa sometimes,
Yung sa ghost hunting community may nangyaring ganyan eh. Naulol yung sponsor ng halagang 50,000. Tapos nagyabang pa yung nambudol na ghost hunter. Eh sige, ibabalik ko na lang po yung pera. Hindi yun eh. Kahit maibalik mo yung pera, the fact na ginawa mong tanga, yung binudol mo, masakit yun. 'Di ba? Parang ginisa mo siya sa sarili niya mantika. Yun ang hindi naiintindihan na itong mga to. Kaya sana, wag niyong pamihasahin yung utak niyo na pag walang nagreklamo, wala nang scam. May mga dahilan. Ang pagrereklamo o pagdedemanda ay choice. Maraming dahilan yun. Ilang beses ko na sinasabi dito yan. Pwedeng ayaw mo lang ma-stress. Pwedeng takot ka dun sa makakalaban mo. Pwedeng wala kang pera. Maraming dahilan kasi kung ba't hindi magdedemanda eh. Nakuha nyo mga kababayan ko? Kaya itong mga sinasabi nila Sardong Batalan dito, panglito lang itong mga to. Counted yata ito as gaslighting, di ba? Laban sa akin na ako ay nambudol. Spell budol. Spell budol. Oh, di ba? Kasi, Ma'am Kathleen, sa totoo lang, ang alam ko lang sa pagkatao ko, ang alam ko lang, Ma'am Kathleen, ay gwapo lang talaga ako. Oo nga. Hmm. Pag gwapo kasi, walay. Oh, di ba? Gwapo lang tayo. Ako, mabait. Pero wala akong alam na budol na salita. Ano ba yung budol na yan? Wala naman kasing mga mukha yung mga nagsasabi eh. Oo nga eh. Saan yung mga... Di ko alam kung nainggit ba sila o... Pasok na. Ang kadalasan katwiran niya, naiinggit. Di ba? Walang muka. pero tandaan mo, yung mga nagsabi na yan, kakampi na namin ngayon. Yan, dati. Yan, si Mami Susan. Sino pa ba yung mga in-interview ni Sir MG? Basta. Di ba? Yan din ang mga sinasabi nila noon sa amin, pero kakampi namin ngayon. Si Sir Macmac Pablo. Kasi ang alam ko, gwapo lang talaga ako. Wala akong ibang asset. Hindi yung pagiging gwapo ko. Di ba, Ma'am Kathleen? Kaya nga. Hmm. Pag So, nakita niya si Pres, mas lalong gwapo. Gwapings talaga siya. Gapings talaga, no? Babaw na yung usapan nila, no? Simple. Pero nagmamagnet siya ng mga tao. Oh, di ba? Yun Di ang ba? budol niya. Yun. Minamagnet kasi niya yung mga tao. Oh, di ba? Magnetic personality pala to si Sardong Batalan. Eh. Ano pa ba sasabihin nito? Sabihan nyo ako na ako isang budol. Sino bang binudol ko? O, diba? Sinong binudol niya? And nakita nyo, hindi naman ako maraming ang pagkatao. Pero rock naman yung sinasakyan namin. Naku, makita niyo lang yung sakyan namin. Naku, Oh. walay kayo. O, Oh, Babaw eh, no? Anyway, mga kababayan ko. Yan lang po, magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.